Mga kapuso, kalagitnaan pa lamang po ng Disyembre, umabot na sa mahigit 400 ang sunog sa buong bansa. Batay po yan sa tala ng Bureau of Fire Protection. Sa sunog sa Bacoor, Cavite kanina, 4 na magkakaanak ang nasawi. Balitang hatid ni Bam Alegre. Pahirapan ng pag-apula sa sunog sa komunidad na ito sa Barangay Talabados, Bacoor, Cavite. Pasado 2:00 ng madaling araw. Masikip kasi ang mga eskinita at madilim pa. Hindi nakapasok ang mga truck ng bumbero, kaya naglatag lang ng hose para apulahin ang apoy. 3:05 ng madaling araw, itinaas ang unang alarma. Hudyat para sa pagresponde ng di bababa sa 4 na fire truck ng BFP, bukod pa sa mga volunteer. Nakontrol ang apoy pasado 4:00 ng madaling araw, pero hindi magandang balita ang nakarating sa mga opisyal ng barangay. Personal na nakita ni Kagawad Beth Tortona ang sunog na katawan ng 2 bata. May mga pinaghahanap pa sa magkakaanak dahil marami sila natutulog sa isang bahay na nasunog. So far daw po, ang nasa labas lang daw po 2, kasama siya 3. Pero may hinahanap pa po siyang 2 kapatid niya na at saka yung isang ate niya daw. Pero yung 2 bata na pamangkin, so far kanina, nung pagtawag ng bombero, nakita na po natin agad yung casualty nun. Hindi pa lang natin may lalabas kasi talagang almost halos hindi mo na makikilala yung body ng mga bata. Kinumpirma ng mga kaanak ng mga nasunugan na nasa Las Piñas General Hospital ang 3 pang magkakamag-anak. Pero may mga matindi silang lapnos at mga sugat. Pagpunta ko dito, hindi na pwedeng pumasok. Malaki na yung apoy eh. Yung 3, naisugod pa doon. Yung anak ko hindi nila nailabas. Bago mag-7 ng umaga, nakumpirma na 4 na nasawi sa sunog. Matapos makita ng BFP at Bacoor DRRMO ang iba pang bangkay ng mga biktimang magkakaanak. Isa ang patuloy pang hinahanap ng otoridad. Tuluyan na naapula ang apoy kaninang umaga at patuloy ang investigasyon sa sanhi nito. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, maging alerto po tayo sa sunog lalo na ngayong holiday season. Paalala po ng Bureau of Fire Protection, gumamit lamang ng mga electrical decoration na aprobado ng DTI at yung may ICC sticker. Huwag hong magsaksak sa mga wall outlet at extension cord na posibleng lumagpas sa kapasidad. Iwasan ding maglagay ng nakasinding kandila malapit sa Christmas tree at iba pang dekorasyon. Bago matulog, huwag hong kakalimutang hugutin ang saksak ng mga electrical decoration. Pinayagan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang hiling ng grupong Piston na hindi na required bumili ng modern jeep ang mga operator, pero may mga kondisyon. Bumuo lang po sila ng kooperatiba, wala pong jeepney phase out, hindi po sapilitan ang pagbili ng mga modernized jeepneys, makakabiyahe po ang mga traditional jeepneys as long as roadworthy po ito. Bagamat sinasabi ngayon ng LTFRB na hindi necessary na bumili kami ng mamahaling mga unit, pero ang sabi ko maglabas kayo ng isang executive order na katunayan. Bukod sa tuloy ang biyahe ng traditional jeepney, pinagbigyan din ng LTFRB ang ilan pang hiling ng Piston, tulad ng pagpapadali sa consolidation o pagsali sa kooperatiba kung saan ORCR at petition na lang ang required. 2 hanggang 3 kooperatiba ang pwedeng bumiyahe sa isang ruta sa halip na isa lang. Mula sa dating 15, 10 na lang ang minimum na kailangang membro ng isang kooperatiba. At hindi na rin sisingilin ang mga dating multa para sa hindi pagsunod sa PUV modernization. Pero kahit nag-usap na ang Piston at LTFRB, tuloy ang tigil pasada ngayong araw. Hindi rin kasi iniurong ang December 31 na deadline sa consolidation. Sabi ng Department of Transportation, ituturing na kolorum ang mga PUV na hindi aabot sa deadline. Magdamag na natili sa labas ng tanggapan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang ilang miyembro ng grupong Piston. Kabilang po sila sa mga nagkilos protesta kontra PUV modernization. Naglatag at nagtayo po sila ng mga tent sa harap mismo ng ahensya. Habang ang iba naman sa loob ng kanilang jeep nagpalipas ng gabi. Update po tayo sa piket ng Piston sa labas ng LTFRB. May ulat on the spot si Maki Pulido. Maki!
Nagpapatuloy yung programa ng Grupong Piston dito pa rin sa harap ng tanggapan ng LTFRB. Nandito tayo ngayon sa kahabaan ng East Avenue sa Quezon City. Ikalawang araw na ito ng camp out ng Grupong Piston. At pero mamayang hapon ay tutulak na sila, magkakaroon ng isang caravan mula dito patungo ng Menjola. Gusto raw kasi nilang iparating kay PBBM o kay Pangulong Bongbong Marcos ang pangunahing hiling nila. At ito yung pagtanggal ng December 31 deadline para mag-file ng consolidation. Nag-usap man kasi daw ang Piston at si LTFRB Chair Chofie Loguadis kahapon ay hindi naman ito napagbigyan. Hanggat hindi raw tinatanggal yung December 31 consolidation deadline para sa paghain ng consolidation nga, hindi rin titigil ang kanilang mga kilos protesta. Isa sa pinag-uusapan ay isang nationwide strike pagbukas ng taong 2024 at pinag-aaralan din sa ngayon ng mga abogado ng Grupong Piston yung paghain naman ng temporary restraining order para pigilan ang implementasyon ng December 31 deadline. Tulad ng noon pang ipinapaliwanag ng Piston, ayaw nila sa paghain ng consolidation kasi ito na nga yung pagbubuo ng kooperatiba dahil katumbas daw ito ng pag-surrender ng kanilang individual franchises. At pag sila ay nagbuo ng kooperatiba, hindi naman daw sila tutol actually sa totoo lang sa pagbuo ng cooperative, pero sana naman ito ay hindi mala korporasyon na iisa lang yung may-ari dahil ganun daw ang mangyayari kung magbubuo sila ng isang cooperative under these guidelines. Dapat nakapangalan pa rin sa individual operators yung prangkisa pati na yung rehistro ng kanilang mga sasakyan. Ito yung dahilan kaya parang phase out na rin daw kasi yung mangyayari. Dahil kung wala silang individual franchises, ituturing na silang mga kolorum at hindi na makakabiyahe. Connie and Rafi. Maki, ngayon na may mga napagbigyan sa kanilang mga hiniling sa LTFRB, hanggang ngayong araw sinasabi na lamang matatapos itong kanilang protesta. Wala ba tayo nababalitaan na baka masundan pa to next week o kung saan pa bang araw? Maki? Alright, maraming salamat, Maki Pulido. Nagpapagaling sa ospital ang isang lalaki sa Navotas matapos masaksak. Ang suspect sinabing nagawa niya yon dahil sa pambubuli umano ng biktima. Balitang hatid ni James Agustin. Naglalakad ang lalaki nakasuot ng dilaw na t-shirt sa bahaging ito ng barangay NBBS proper Navotas City kahapon ng umaga. Sinalubong siya ng isang lalaki na walang suot na damit pang itaas. Ilang beses siyang pinagsusuntok nito hanggang sa mapunta sa gilid ng kalsada ang lalaking nakadilaw. May dumating na iba pang kabataan sa lugar. Lumayo at tumawid na sa kalsada ang lalaking nakadilaw, pero sinundan pa rin siya ng sumuntok sa kanya. Hindi na nahagip sa CCTV ang mga sumunod na pangyayari, pero ayon sa pulisya, ang nakadilaw na lalaki sinaksak ang sumuntok sa kanya. Nung magkita itong magkaibigan ay bigla na lang sinapak nitong nambubuli itong suspect. Kaya napuno itong suspect at umuwi ng bahay at kumuha ng samurai at sinaksak sa likod ang victim natin. Isinugod sa ospital ang lalaki. Sa follow-up operation ng pulisya, naaresto ang lalaking nanaksak. Nabawi sa kanya ang ginamit na patalim. Ang pinagugatan po talaga nito insidente ito ay tungkol sa pambubuli ng biktima natin. Ano particular na pambubuli ba ginawa niya? Tulad nga, palagi siyang sinasaktan pag nakikita sila. Yun, isa po yun sa pinagugatan ng away nila. Ang naarestong lalaki aminado sa krimen. Ilang beses na raw kasi siya nakaranas ng pambubuli. Pang-apat na insidente ng araw yung kahapon. Yung una, sinunog niya po yung balikat ko, pinabayaan ko lang. Tapos ito, pinagsapak niya ako, hinahayaan ko lang din po. Pero ito yung kanina, sinapak niya naman po ako. Hinayaan ko lang. Pero nung susundan niya po malapit sa bahay namin, doon na po nandilim yung paningin ko eh. Bakit kaya niya ginagawa sa iyo yan? Hindi ko po alam, sir eh. Maharap siya sa reklamong frustrated murder. Handa rin daw siya magsampa ng reklamo laban sa lalaki na ilang beses na nambuli sa kanya. Bahala ko rin po kasi depensahan ko lang naman din po yung sarili ko eh. Kasalukuyan nagpapagaling sa ospital ang lalaking sinaksak. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito na ang mabilisang balita. Sa Quezon City, arestado ang dalawang suspect sa pang-hold up sa bahagi ng Katipunan Avenue.
Natukoy ang mga suspect na sina Alvin Palunpon at Lawrence Mamaradlo. Base sa investigasyon, naglalakad noon ang biktima ng hold-upin ng mga suspect. Aminado ang dalawa sa krimen. Nagawa raw nila yon sa tindi ng pangangailangan. Nabawi sa kanila ang mga ninakaw na gamit at isang balisong. Mahaharap sila sa reklamong robbery. Update naman sa pagnanakaw na naaresto o magnanakaw na naaresto sa Cebu City matapos matrap sa loob ng sanglaan at remittance center. May natabig raw siyang gamit na gumawa ng ingay kaya nabisto at nasumbong na isang saksi. Inamin ng suspect na problema sa pamilya at bisyo ang nagtulak sa kanya para gawin ang krimen. Narecover sa kanyang mahigit 5,000 piso at baril mula sa remittance center at ang napulot niya umanong granada. Hindi naman nagbigay ng pahayag ang namamahala sa nasabing remittance center. Mga kapuso, nagbabadya ang masamang panahon sa ilang bahagi ng bansa ngayong pong weekend dahil sa binabantayang low pressure area. Huling namataan ng Pag-asa ang nasabing LPA 1,595 km silangan ng southeastern Mindanao. Bukas po ito posibleng pumasok sa PAR. Hindi inaalis ang posibilidad na ito'y maging bagyo na tatawaging Bagyong Kabayan, ang unang bagyo ngayong pong Disyembre. Sa darating na linggo, lalapit po ito at magpapaulan sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Sa ngayon, wala pang epekto sa lagay ng ating panahon ang nabanggit na LPA. Hanging amihan ang umiiral sa Northern at Central Luzon habang easterlies naman sa iba pang bahagi ng bansa. Sa mga susunod na oras, asahan ang pag-uulan sa ilang bahagi ng Northern, Central at Southern Luzon, Visayas at Mindanao base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Posible ang heavy to intense rains sa ilang pong lugar sa Quezon at Mindoro na maaring magdulot ng baha o landslide. Umaga bukas, ilang bahagi pa rin po ng Central at Southern Luzon kasama ang Visayas at Mindanao ang makararanas ng ulan. At pagdating po ng hapon, uulanin na rin ang malaking parte ng Northern Luzon. Magpapatuloy po ang pag-uulan sa iba't ibang bahagi ng Luzon sa linggo. Gayon din sa Eastern Mindanao at ilang bahagi ng Visayas. Maiging maghanda po sa heavy to intense rains, lalo ang mga nasa Caraga at Davao Region dahil sa mataas na banta ng baha o landslide. Posible rin ng ulan o local thunderstorm sa ilang bahagi ng Metro Manila ngayong araw at sa darating na weekend. Bibiyahe pa Japan ngayong araw si Pangulong Bongbong Marcos para sa ASEAN-Japan Commemorative Summit. Ayon sa Department of Foreign Affairs, posibleng makapulong ng Pangulo si Japanese Prime Minister Kishida Fumio. Wala pang detalye kung ano ang pag-uusapan nila. Sa ASEAN-Japan Summit naman, inaasahang tatalakayin ang mga issue sa West Philippine Sea, pati na ang sitwasyon sa Myanmar at sa North Korea. Nangangamba ng malugi ang ilang magsasaka ng sibuyas sa Bungabon, Nueva Ecija. Napansin po kasi nilang parang may diferensya at mabagal ang pagtubo ng mga itinanim nilang binhi ng puting sibuyas. Pumasa naman daw sa pagsusuri ng Bureau of Plant Industry ang mga binhi ayon sa supplier nito. Muling ipinasuri ang mga binhi at bukas inaasahan pong lalabas ang resulta. Base sa price monitoring ng Department of Agriculture sa ilang pamilihan sa Metro Manila, nasa 120 hanggang 220 pesos ang kada kilo ng local na pulang sibuyas. 80 hanggang 120 pesos naman ang imported. Sa puting sibuyas naman, 100 hanggang 160 pesos ang kada kilo ng lokal na sibuyas. 80 to 160 naman ang imported. Sa ulat naman po ng Super Radio Davao mula sa Bangkerohan Public Market naman sa Davao City, nasa 120 hanggang 175 pesos ang kada kilo ng pulang sibuyas. Ayon po sa isang tindero, bumaba na raw ang presyo niyan dahil sa maraming supply. Kamakailan lamang nag-anunsyo ang India na hindi na muna ito mag-e-export ng sibuyas hanggang March 2024. Sabi naman ng ating Department of Agriculture, may sapat na supply ng sibuyas. Karamihan daw sa ating imported na sibuyas ay galing sa China. Inabot na ng katapusan ng 2023 ang backlog ng Land Transportation Office sa mga plastic na driver's license. Pero sabi ng tanggapan, paparating na raw ang mga in-order nilang plastic cards. Narito ang aking report. Nawala ang pitakan ni Rina kasama ang kanyang driver's license.
kaya agad-agad siyang nag-renew. Pero tulad ng maraming aplikante ng bago at renewal ng lisensya, papel lang ang nakuha ni Rina. Okay na lang po, kasi wala po. At least meron po akong maipapakita. Ang magandang balita, sabi ng LTO, may parating ng 4 na milyong piraso ng plastic driver's license cards na inihahanda na nila para ipakalat sa buong bansa. This is enough to wipe out the backlog, pati yung current usage natin. So when we make the announcement, yung mga magre-renew, ang maasahan nila, hindi na ko papel. We are back on track as far as plastic cards are concerned. Sa kabila ito ng patuloy na injunction laban sa paggamit ng LTO sa mahigit 3 milyong plastic driver's license card matapos magsampa ng kaso ang isang natalong bidder noong Oktubre. Hintay rin po natin yan. No? Baka naman Valentine's good news naman yan. No? Sayang rin yan. That's another 3.2 million licenses. Talagang sapat na po yan. Taon-taon, 6.2 milyong bagong lisensya ang ini-issue ng LTO. Pero dahil sa accelerated bidding at government-to-government license printing agreement na pinasok ng LTO, pangako ng ahensya, hindi na raw magkakaroon ng backlog tulad ng dati. May pangako rin ng LTO sa mga bibili ng bagong sasakyan. 3 araw matapos makuha ang sasakyan, makakuha na rin daw dapat ng motorista ang kanilang bagong plaka, OR at CR. Kung hindi, agad maglalabas ng show cause order ang LTO laban sa car dealership o sa kanilang regional LTO officers na mabagal maglabas ng plaka. Nandiyan na yung mga plaka eh. Advanced tayo eh. Pre-positioning na tayo sa mga regions eh. So there's no reason why na hindi dapat lumabas ang plaka kagad. Paglilinaw naman ng LTO sa balitang pag-relax sa pagpapatupad ng kanilang no registration, no travel policy, hindi raw nangangahulugan na hindi muna ito ipatutupad. Magbibigay lang daw muna sila ng warning, hindi tulad ng dati na agad-agad i-impound ng sasakyang bumabiyahe nang walang registration. Mabilis ang balita po tayo. Natagpo ang patay sa creek ang isang bagong silang na lalaking sanggol sa La Castellana, Negros Occidental. Ayon sa pulisya, walang saplot at nakakabit pa ang pusod nito nang matagpuan ng ilang bata. Hindi pa tukoy kung saan isinilang ang sanggol pati na ang pagkakakilanlan ng mga magulang nito. Itinurn over na ang sanggol sa Department of Social Welfare and Development para mailibing. Nasawi naman ang isang lalaking nakamotorsiklo sa Igig, Cagayan nang mabangga ng tricycle. Maghahatid lang daw sana ang biktima ng pagkain sa isang buwang gulang na anak na nakakonfine sa ospital. Humihingi ng dispensa ang nakabanggang tricycle driver dahil hikahus din daw siya sa buhay. Good job ang panalo ng Pinoy athletes na nakaginto sa ilang sporting events sa ibang bansa. Sa table tennis, champion si Keith Ryan Cruz para sa girls singles under-19 category ng Silicon Valley Winter Cup 2023 sa Burlingame, California sa Amerika. Bronze din sa parehong kategory ang isa pang Pinay table tennis player na si Zaki Miel Chua. May nakuha rin si Cruz na bronze sa mixed doubles category. 3 gintong medalya naman ang nakuha ni Sarah Jane Lim Narvasa sa 2023 Siam Pickleball Tournament sa Thailand. Para yan sa Women's Singles 19 Plus Open, Women's Doubles 19 Plus Advanced at Mixed Doubles 19 Plus Open. Congratulations at good job! Eksakto 10 araw bago ang Pasko, pag-usapan natin ang lagay ng traffic sa Metro Manila. Nakasalang po sa Balitang Hali si MMDA Assistant General Manager for Operations, ASEC David Angelo Vargas. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Welcome po sa aming malamig na studio. ASEC, kumusta po overall yung traffic management sa Metro Manila ngayong holiday season? Particular na ngayong araw na ayon sa inyong ehensya ay magkakaroon ng pagbigat ng daloy ng trapiko. Pero ano yung experience nyo papunta rito sa studio? Well, from Pasig to GMA, it took me around 15 to 20 minutes. Mabilis. Medyo light to moderate tayo. Pero as expected, mamayang rush hour, bibigat tayo. Oo, pero may mga areas, no, kanina pinakita natin, hindi ba, na may mga mabibigat. Usual na yung sa EDSA Cubao, no, during this time. So may Mega Mall. O yan, sa mga area ng mga may malls, di ba? Yes. So, pero itong holiday season, ano ba ang ating pong assessment? Well, we're expecting an increase ng mga motorista around 20%. Right now, we are at 409,000. So, napakaraming sasakyan sa kalsada ngayon. And, ito po yung dumadaan sa EDSA? Yeah, okay. Dumadaan sa EDSA.
Pero may mga traffic management plans naman tayo and may mga measures tayong ginawa para mas maging maayos yung daloy ng trapiko. Payday Friday ngayon. It's payday Friday. So mamayang hapon, ano i-expect po natin? At sinabi nyo, magkakaroon ng road closure dahil sa upcoming na MMFF. Yes, pero ito ay dadaan sa Navotas, Malabon, Caloocan, and Valenzuela. Okay. So, itong buong EDSA halos hindi naman magagalaw. Pero yung mga pupunta ng mga Christmas party, mga naghahabol, magsha-shopping, at may mga pera na eh. May panggastos na ngayong hapon Christmas rush. So, expect po natin na magiging traffic at madaming motorista talaga sa lansangan. Pero nagkaroon naman ng mga adjustments ang ating mga malls. So, I think ang SM hanggang 12 o'clock na po sila. Okay. So, para mas ma-accommodate yung mga mamimili. Ako, tatanong ko lang kasi dahil nga nagkakaroon din ho ngayon ng protesta ang Piston, may mga augmentation na ginagawa. Kasi balita ko, sa MMDA lahat, no, yung mga libreng sakay yung mga bus po galing sa mga LGUs. Kayo pa rin ho ang kumukumpas niyan? Well, kami ang nagde-dispatch, pero yung pagtambay o yung operate nito sa LGU pa rin. Okay. So, unless kailanganin sa isang particular na lugar sa Metro Manila, doon lang namin binibigay yung go signal para i-dispatch. As of yesterday, around 50 buses lang po ang na-dispatch natin. That's all over Metro Manila. So, I'd say na hindi ho tayo naapektuhan dyan sa rally na ginagawa po nila dahil tuloy-tuloy ang coordination ng bawat LGU at ng MMDA. Sir, just to brief you lang, kanina ho, galing din kayong Pasig, meron pa rin ho na mga stranded na pasahero. Simula pa kahapon, mahigit 100 ang nandoon. Kanina, we were hoping na sana hindi na mauulit yung nangyari kahapon, pero as it is, kanina pa rin ho, ganun pa rin ang sitwasyon. May mga areas, certain areas na nag-iipon talaga yung mga pasahero. Sa normal foot traffic, especially sa Friday. Oo. Parang ang reklamo, pinaparating na rin namin sa inyong diretsyo, sir, para alam nyo rin. Doon po mismo sa Pasig Market, may mga mahigit 100 ho doon ngayon ang nagrereklamo dahil wala ho silang mga nakikitang libreng sakay pa. Baka ho po pwedeng papuntahan kaagad. Sige po, ipapadating po natin sa inyo. Ang tanong naman ng ibang motorista, yung lifting ng number coding this season, meron po ba? At sa ngayon, wala pa po. So, yung sinasabi natin na whole day na coding scheme po natin, hindi pa po natin ini-implement. Okay. What about ito pong sinasabing MMDA Strike Force? Ano ho ba ito? Pa-explain lamang sa amin para malaman namin, kami ho ba ay kukunan ng lisensya nito? Pwede ba sila? Ang MMDA Strike Force po ay basically new. So, nirestructure po natin ito at alam niyo naman yung nangyari nung nakarang insidente. Kinailangan natin i-reorient yung mga tao po natin, yung mga enforcers natin sa tamang protocol. Yes, sir. So with this, ang MMDA Strike Force ay task para manikit sa lahat ng mga major thoroughfares. Ito yung mga mabuhay lanes para sa mga illegally parked vehicles. This includes yung mga violators natin sa mga bus lanes and sidewalk clearing kasama rin po dito. So kung dati isang grupo lang, ngayon ang Strike Force, they are tasked to do sidewalk clearing, illegal parking, and bus violators ng sabay-sabay araw-araw. So dumami yung inyong trabaho? Extended ho from morning hanggang afternoon, dire-diretso po ang operation. Pero natakot ako dun sa sinabi niyong manikit. Pasko ho po ngayon. Paano ho maiiwasan yung duda na hindi po magkakaroon ng any corruption pagdating po dyan? Meron po tayong single ticketing system kung saan hindi kailangan magbayad yung tao sa enforcer. Hindi talaga ginagawa yun. Okay? So, yung pakiusap. Pakiusap, di ba? May mga nilalagay-lagay daw para wag nang hulihin o tikitan. Hindi po pwede yun. O yun, hindi talaga. Pero wala working naman po yung inyong mga body cam. Mga body cams, ayan. Kaya that won't work dito sa
bagong mga body cams po natin. Dahil yung mga naninikit po mismo, sila ang may suot ng mga body cams. At monitored yon And sa... monitored live sa command center natin, hindi pwedeng patayin, hindi Ayan. pwedeng takpan. Ang pwede lang makapagpatay noon is yung sa command center. I see, alright. Okay. Kumusta na rin naman po yung pagbabantay nyo sa EDSA bus lane? Dahil ngayon, pag nata-traffic, talagang may mga hindi totoo. mapigilan eh. Mga private cars na dumadaan pa rin sa bus lane. Well, Kumusta po? mostly mga motorsiklo Okay. ang sumusubok, lumusot. Pero significantly talagang bumabaho yung mga violators natin. If I'm not mistaken, last November, parang nasa 1,800 violations I see, naman. okay. Malaki pa rin eh. Oo. As of now, parang nasa 400 to 500 violators. per Marami day. pa rin considering, pero 5,000 each yon, hindi ba? 5,000 each yun. 5,000 each yun. Masakit po yun. Masakit yun ha, kaya wag na kayong pumunta dyan. So enforcement talaga. Yes, yun enforcement ang po solusyon, talaga. oo. And consistent enforcement and yung fines talaga ang nakatulong Deterrent. ng malaki. Yung pong sinasabi na pagka dumaan, kasi marami pa rin ho, sinasabi nga na parang kung lulusot, di ba? Kung lang nagbabantay, talagang lulusot. Ano ho ba ang parating sinasabi sa inyo? Hindi ba nila talaga alam na bawal? O nagmamadali? O may pera ng 5,000 na pangbayad po, kaya okay na rin dumaan? Ano ho ba ang karaniwan? Usual na alibay po Opo, nila. ano po? Nagmamadali and hindi ho nila kasi maitatanggi dahil may mga spotter ho kaming mga nakatago na naka-video. Okay. Para once kinontest nila yung violation I nila, see, alright. may evidence na talagang nag-violate po sila. Ayun. Usual na talaga nila, dahilan is, well, nagmamadali sila. At matigas ang And ulo. Kung makakalusot, makakalusot. Usual ho. So rason na lang yung iba. Ay, hindi ko alam. Mga rason na lang yun. Imposible ho yun. diba? Kapag malaking presyo ang pinag-uusapan, At siguradong alam po nila yun. Hindi naman tayo nagkulang sa paalala dito. Yes po. Kaya Before nga. po natin i-implement yan, matagal po natin pinablish yan. At kino-cover namin lagi yan, so alam na dapat ng marami yan. Tanungin ko lang po kayo tungkol sa MMF Parade of Stars naman. Kumusta yung paghahanda po ninyo at ano yung mga kalsada maapektuhan? Well, very excited na tayo. Naka-ready na po ang ating mga tao. Ang iba't ibang LGUs, ang 4 na LGUs po natin, including Navotas, Malabon, Caloocan, and Valenzuela, ay handa na. Ang kalsadang mga dadaanan, itong sa may Naval Street, sa may Navotas, all the way hanggang Monumento, hanggang MacArthur Highway, papuntang Valenzuela People's Park. Alright. Okay. So, makikita yan sa inyo pong website din. Makikita po yan, Ayan, pati yung mga alright. traffic schemes po na gagawin namin para makaiwas po kayo dun sa mangyayaring traffic bukas. Dahil I'm very, Anticipated very na. sure ho, sa dami ng artista at sa lalaki ng mga artista, thousands po ang bubuhos dyan. As always. Sa mga ayaw ma-traffic, iwasan muna yung lugar na yon. Tama po. Thank you, sir. Salamat po. Yan po naman si MMDA Assistant General Manager David Angelo Vargas. Thank you, sir. Salamat po. Samantala, simula na ngayong weekend, ng isa po sa mga inaabangang tradisyon ng mga Katolikong Pilipino tuwing magpapasko. Yan po yung Simbang Gabi. Silipin natin ang sitwasyon sa Quiapo Church na isa sa mga dinadayo ng maraming deboto. May ulat on the spot si Sandra Aguinaldo. Sandra! Yes, Rafi at Connie, narito nga ako sa Quiapo Church ngayon at makikita nyo po sa aking likuran na medyo maluwag pa naman ang sitwasyon dito sa Quiapo Church dahil ngayon ay tinuturing na Quiapo Day dahil tuwing Biyernes nagpupunta talaga dito yung mga deboto pero kasi oras-oras din po naman ang mga misa dito at ito yung regular mass pa rin dito sa Quiapo Church pero mamaya naman po na 7 to 8 p.m. magaganap dito yung anticipated mass para sa Simbang Gabi. Para po sa mga Katoliko, yung mga hindi makakadalo sa misa sa madaling araw bukas, pwede silang magsimba simula ngayong gabi dito sa Quiapo Church at sa iba pang simbahan na merong anticipated mass. Bukas ng umaga naman po, merong 4 a.m. to 5 a.m. na misa dito. Ito na yung tradisyonal na Simbang Gabi at 9 na araw po yan. Ayon sa pamunuan ng simbahan, mas marami talaga
ang nagsisimba rito kapag madaling araw kesa dun sa gabi, pero ganun pa man, pareho nilang pinaghahandaan ng husto yung pagdami ng tao. At syempre, doble paalala po sila, no, pagka nasa matataong lugar, na ingatan po ang inyong mga dalang bag at inyong dalang wallet. At dito po sa simbahan na ito, kapag ilan sa ating mga kababayan ay nagsimba, kasunod na po dyan, namimili sila dyan sa nakikita nyo po na mga tindahan sa paligid nito. At yung pungkuhan na yan ay doon sa harapan mismo ng simbahan at may mga tinda dyan, mga kakanin, prutas, kesong puti, lahat, pati yung accessories po para sa Pasko at mga parregalo sa Pasko. Kaya tuloy-tuloy na po rin sila sa pamimili matapos magsimba. Ngayon, Rafi at Connie, pakita ko lang dahil narito kami sa gilid din ng kalsada, makikita nyo po na yung daloy po naman ng mga sasakyan dito sa Quezon Avenue, paakyat po ng Quezon Bridge ay maayos pa naman po sa ngayon. Yan po muna ang pinakahuling ulat mula dito sa Quiapo Church. Rafi, Connie? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Sa mga gustong magtrabaho abroad, mayroong opportunity sa inyo sa iba't ibang bansa sa Europa. Balitang hatid ni JP Soriano. Inaasikaso ngayon ng dating factory worker sa South Korea na si Mark ang mga dokumentong kakailanganin niya sa muling pag-a-apply ng trabaho sa ibang bansa. Nabalitaan daw kasi niyang may job opening sa Hungary para sa mga skilled workers gaya niya. Work ka sa office, 8 to 5 job. Yung salary mo, kakainin lang yung pamasahe, pagkain, pagod mo pa yung traffic. Hindi katulad sa ibang bansa na talagang fast-moving lahat. Ayon sa Department of Migrant Workers, 10 hanggang 20,000 Pilipinong manggagawa ang hinahanap ngayon ng Hungary. Nakausap na rin ng mga opisyal ng DMW ang labor officials doon at nakitang maganda ang mga inaalok na nila'y world-class na benepisyo pati pabahay sa mga matatanggap na manggagawa. Meron yung sa factory workers, meron sa agricultural, meron din sa hospitality and IT. Maraming kumpanya dito mismo pumunta sa Pilipinas. Ang Czech Republic at Austria na nakipagkasundo sa Pilipinas para sa sustainable o pangmatagalang recruitment ng mga Pilipino nangangailangan ng nasa 5 hanggang 10,000 Pinoy skilled workers. Kapalit ng pagkuha nila ng mga Pilipinong manggagawa gaya ng healthcare workers, magpapaaral sila ng mga nurse at iba pang uri ng estudyante sa Pilipinas para hindi magkaubusan ng mga manggagawa. Gusto rin nilang tumulong doon to ensure that there will be more Filipino workers not only for Austria but for the Philippines. So nandyan yung mga scholarships, nandyan yung training. Ang Italy naman, interesado rin daw na kumuha ng mga Pilipinong manggagawa. We might have more and more Filipino and Filipina nurses in Italy. But also in another kind of sector, even more professional than that, even engineers. Naglunsad rin ang Embassy of Italy in Manila at VFS Global ng bago nitong Italy Visa Application Center sa Taguig. Ang Germany, dinalang din daw mga Pilipinong nurse ang kailangan ayon sa DMW. Isasama na rin daw sa triple win agreement ng Germany at Pilipinas ang mga non-healthcare workers. Ang maganda rito, as you know, yung opportunity dito hindi lamang para sa ating workers kundi pati sa pamilya nila. Para sa mga nais mag-apply sa mga trabaho abroad, pumunta sa Approved Job Order section sa website ng DMW. JP Soriano, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nag-offer sila ng 3-year contract. Kailangan ko Sasabak sa isang challenging role si Mikey Quinto sa episode ng Magpakailanman sa Sabado entitled Bingit ng Buhay. Kwento ito na aspiring teacher na si Vicky na makukomatose dahil sa aksidente. Ang pamilya niyang gagampanan na Carmi Martin, Lito Pimentel at Vanessa Del Moral walang magawa kundi magdasal at hintayin ang kanyang paggising. Alamin kung matutuldukan ang pangarap ni Vicky dahil sa malagim na pangyayari bukas sa MPK. Buena manong pasabog ng Kapuso Network sa 2024 ang ilang bagong dekalidad na shows at serye. Laso ng galit. Pero dito ka rin kukuha ng lakas kapag sobra na ang pang-aapi.
Sa January 8 magsisimula ng maningil sa afternoon prime ang obra ng GMA Public Affairs na Makiling. Balik-tambalan ito ni Sparkle Stars Derek Monasterio at El Villanueva, kasama sina Thea Tolentino, Christopher Martin at Myrtle Sarosa. Sino nga ba ang mas may karapatan? Ang original na asawa o ang bagong asawa? Makalipas ang 4 na taon, magbabalik si Christy played by Jasmine Curtis Smith. Pero ang binalikan niyang si Jordan na ginagampanan ni River Cruz. Meron na palang ibang misis. Ang legal na karibal, bibigyang buhay ni Lizelle Lopez. Mapapanood ang asawa ng asawa ko simula January 15. Just like this ring has no end, so does my love for you. Uulit ka pa ba? Bernard! Yan naman ang sasagutin sa kapuso seryeng Love, Die, Repeat. Bibida bilang newlyweds ang nagbabalik telebisyong si Ultimate Star Jeneline Mercado as Angela at si Sian Lim as Bernard. Makukulong sila sa paulit-ulit na deja vu matapos ang pagkamatay ni Bernard. Paano ko ililigtas yung asawa ko? Abangan din yan sa January 15. Katatibayan nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nakatanggap na ba ang lahat ng Christmas bonus? Nako, tiyak na kanya-kanyang plano na yung ating mga kapuso kung paano at saan yan gagamitin. Ay, tama. Ito ho, ang sabi, kaya dyan ang ating mga netizens. Sabi po ni Mercy Pakita Veliagen, Tambis, gagamitin na niyang pambili ng bigas at yung iba ay itatabi niya para may madukot sakaling may emergency. Tama naman. Si Elvis Valderrama naman, ipapambili po raw ng pang Noche Buena ang bonus niya. Nood ng mga pelikula sa MMFF at iipunin siyempre para sa negosyo. Yun. Galing. Si Givina Diaz Verdida naman, unahin daw bayaran ng utang bago ang luho. At ang matitira ay para sa sarili para di raw nakakahiya sa inutangan. At si Anthony Partible naman, sana all na lang daw talaga sa mga nakatanggap ng bonus. Ibig sabihin siya, wala. Wala pa. Baka naman, bukas. Ha? Mga kapuso, makisali po sa aming online talakayan sa iba't ibang issue. At kung may mga nais naman ho kayong maibalita sa inyong lugar, mag-PM lamang sa Facebook page ng Balitang Hali. Samantala, bago bumiyahe pa Japan, dumalo si Pangulong Marcos sa pagpapasinaya ng isang water treatment plant sa Muntinlupa. May ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Connie at Rafi, pinangunahan nga ng Pangulo ang inaugurasyon ng Poblasyon Water Treatment Plant ng Maynilad. Dito yan sa lungsod ng Muntinlupa. At kasama pa ng Pangulo si Environment Secretary Maria Antonia Yulo Laizaga, taga MWSS at mga namumuno sa Maynilad. Kapag fully operational na itong planta, tinatayang 150 million liters per day ng tubig na galing sa Laguna Lake ang maipoproduce nitong planta. Katumbas ito ng 20 Olympic size na swimming pool na puno ng tubig na inasang papakinabangan ng Maynilad customers sa Muntinlupa, Parañaque, Las Piñas, gayon din sa Cavite. Ayon sa Pangulo, itinuturing na serbisyo ang supply ng tubig pero sa tingin niya ay karapatan ng mamamayan na maasahan ng pamahalaan para ang tubig ay nariyan para sa kabahayan, industriya at agrikultura. Mas lalo pa raw dapat iprioridad ang pagkumpuni sa mga leak ng tubig at kumpletuhin ang mga water supply project para matiyak na may sapat tayong tubig, lalo't sa pagtataya ay maaring umabot ng second quarter ng 2024 ang El Nino. Seryosong problema raw ang El Nino, ngunit pamilyar naman daw tayo sa kapasidad ng pamahalaan, gayon din ng pribadong sektor. Kaya kapag nagsama-sama raw ay tiyak na maraming magagawa para mabigyan ng sapat na supply ang lahat. Sabi ng Pangulo, may iba pang proyekto ukol sa tubig sa Mandaluyong at Cavite. Ayon kay Maynilad Chairman Manny Pangilinan, may proyekto sila na desalination plant sa Iloilo na ang tubig alat mula sa dagat ay gagawing potable water. Kapag nagtagumpay daw ito, maaari din daw nila itong gawin sa iba pang lugar sa bansa. Sa ambush interview naman, tinanong ang Pangulo ukol sa 2024 national budget. Hinihintay pa raw niya ang BICAM report ukol naman sa charter change. Nagsisimula pa lang daw itong pag-aralan pero ang pinag-uusapan daw ay ang economic provisions na humahadlang sa mga potential investors. Ani ang pag-aaral ay hindi talaga sa konstitusyon kundi anong mga kailangan baguhin para ang mga potential investments ay mapunta sa Pilipinas. Yan muna ang latest mula rito sa Muntinlupa. Balik sa inyo, Rafi and Connie. Maraming salamat, Ian Cruz.
Pampanga ang kinikilalang Christmas capital po ng bansa. Pero pagdating po sa pamaskong tradisyon, hindi raw magpapahuli ang mga taga Cavite. Ito ang patikim ng biyahe ni Drew. Saang lupalop man ang mundo makarating, iba pa rin talaga ang Pasko sa Pilipinas. Dito kung saan pinakamahabang Christmas celebration. Mga biyero, welcome to Cavite's Christmas Village. Ho, ho, ho! May tinis po talaga yung pinaka-highlight po ng December po namin dito sa Kawit. The devotion of the local community towards this specific event na nangyayari lang once a year, medyo wild. And I think that's their definition of Christmas. Ituloy-tuloy na natin ang Chibugan, biyeros, dahil it's handaan season. Putok-batok food is waiting. Tulad na lang nitong chicharong bulaklak. Pero dito sa Cavite, gumagawa na raw ng healthier version nito. Let's play Bia Hula Christmas Carol Edition. Mula sa magagarbo at makukulan ng selebrasyon hanggang sa pinakataimtim at malalim na kahulugan nito. Bonggang-bongga at all out ang Christmas celebration. For the first time, ginanap sa Pilipinas ang Asia Artist Awards, isa sa pinakamalaking award ceremony sa South Korea. With Pinoy Pride, tinanggap ng P-Pop Kings na SB19 ang kanilang AAA Hot Trend Award. Panalo rin sa kategoryang yan ang Cutie Opas na si Anyo Sok at Lee Junho, pati na rin ang hype boy singer na New Jeans. And speaking of New Jeans, big winner din sila dahil nakuha nila ang Asia Celebrity Award, Fabulous Award, at Best Choice Award kung saan wagi rin ang Pinoy folk pop band na Ben and Ben. Nakasama rin nila dyan sila Kang Daniel, N-Mix at Dreamcatcher. With a grateful heart naman tinanggap ni na Kim Son Ho, Le Sserafim at Jang Won-yang ng IVE ang kanilang pagkapanalo ng Asia Celebrity Award. Potential award naman na nakuha ng girl group na Lapilus kung saan member ang Pinoy at Sparkle artist na si Shanti. 5 artists ang nagwagi ng Desang o Grand Prize. Big winner ang New Jeans with 2 awards, Singer of the Year at Song of the Year para sa Dito. Nakuha naman ng FML ng grupong 17 ang Album of the Year Award, habang sa 17 subunit na BSS napunta ang Performance of the Year Award. Iuwi ng Stray Kids ang Stage of the Year Award. Sa ikalawang pagkakataon naman, wagi bilang Actor of the Year ang 2PM member na si Lee Junho. Si Lim Young-gung naman ang nakuha ng Desang para sa Fandom of the Year. Ang P-Pop Kings na SB19 nakamit din ng Best Artist Award sa Singer category. Sa naganap naman na red carpet, all-out support din ang crowd na masilayan nila ang kanilang idols kagaya ng Stray Kids, ITZY, The Boys at Zero Base One. Very lovely din ang duo ng Akmute. Dashing din in their suits naman ang subunit ng 17 na BSS. Para sa K-drama fans, narito rin ang true beauty star na si Moon Ga-young. Dazzling in the red carpet din ang The Glory Stars na sila Jung Sung-il at Cha Jung-young. Katatibayan nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa linggo na ang Game 3 ng NCAA Season 99 Men's Basketball Final sa pagitan ng San Beda Red Lions at Mapua Cardinals. Mahigpit na naging laban sa Game 1 pero nanaig ang Cardinals sa score na 68-63. Sa Game 2 naman, nanalo ang Red Lions sa score na 71-65, kaya may do-or-die game. Alas 2 ng hapon sa linggo ang Game 3 sa Araneta Coliseum. Mapapanood po yan sa GMA, GTV at sa social media pages ng GMA Sports at NCAA Philippines. Eto tila nagtitipid this Christmas season ang ilang estudyante dyan sa Cebu. Ang limit kasi nila sa kanilang exchange gift sa Christmas party, 20 pesos.
Budget-friendly rin tuloy ang regalong natanggap ng mga estudyanteng yan sa University of San Jose Recoletos. Pero nakatanggap ng 2 talong, sardinas, at noodles. Ayon po sa uploader na si Chesna, naging masaya naman ang kanilang party. May pa-performance din ang mga estudyante at games na candies and biscuits ang papremyo. Relate naman dyan ang netizens na nag-share ng kanilang exchange gift experiences. Ngayon, may 4.2 million views na yan sa TikTok. Aba, trending! Nakakatuwa. Oo, tipid-tipid talaga. Oo. No? Tsaka, di ba, hindi kailangan mamahalin yung regalo. Correct. Di ba? Para magkaroon ng masayang okasyon katulad nitong pag-celebrate. Yun naman ang masaya doon, yung exchange gift. Talaga may makukuha ka. Oo. At surprise. At, yun ang nakakatuwa doon. At yung creativity talagang lumalabas dyan sa mga ganyang pagkakataon. Ikaw ba? Yung nagregalo ng talong. Anong pwedeng gawin doon? May, syempre, mamaya, lagyan niya ng itlog. Yun, yan na, no? di ba? At happy weekend po sa ating lahat. Ito po ang Balitang Hali. Bahagi po kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Sison. At Rafi Tima. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Kapuso, para laging updated sa lagay ng panahon, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.